Pumasok ako sa kasal ng anak kong si Maricel, pero ang sabi niya, hindi ka imbitado, umalis ka. Ang hiya ko, ang walang utang na loob niya, parang kinitil niya ako. Ako ang nagbayad ng halos 50 milyong piso para sa lahat ng luho nila. Ngunit para sa kanila, isa lang akong kahihiyan. Ang ama na walang pakialam na lang. Lumabas ako. Pero hindi nila alam, hawak ko ang aking trump card. Ang lihim na yaman ko, ang numero ng bangko. Hindi ito revenge, ito ay justice. Babawiin ko ang aking dangal at pangalan. Magiging leksyon ito na hindi nila malilimutan. Kung na-feel mo na rin ito, paki-like at share. Kwentuhan mo ako sa ibaba, saan ka nanonood. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna sa channel at sabihin sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Nadulas ang champagne glass sa mga daliri ko. Kumalat ang kristal sa sahig na marmol, parang mga nahulog na bituin. Bawat piraso ay sumasalamin sa takot sa mukha ng aking anak. Itay, anong ginagawa niyo rito? Ang boses ni Maricel, ang aking anak, ay humiwa sa eleganteng bulungan ng mga bisita sa kasal. Ang kanyang trahe de boda, ang isa na ginastusan ko ng humigit kumulang 650,000 piso, PHPT 650,000, ay umalpas habang siya ay umaatras. Hindi po kayo dapat dumating. Nakatayo akong parang nagyelo sa entrada ng Grand Ballroom. Hawak pa rin ang kahon ng regalo na ako mismo ang nagbalot. Ang mga puting rosas na dinala mula sa iba't ibang bansa ay bumabalot sa bawat sulok. Ang kanilang halimuyak ay humalo sa mamahaling pabango at sa paghuhusga ng mga tao. Ang chandelier sa itaas ay nagbigay ng mga kulay bahaghari sa mga dingding na inupahan ko sa halagang katumbas ng 3 buwan ng aking kita. Anak, araw ito ng kasal mo. Ang boses ko ay mas maliit kaysa sa gusto ko. Nais ko lang sanang batiin kayong dalawa. Lumitaw si Marco, ang aking manugang, sa tabi niya. Ang kanyang tuksedo ay perpektong tinahi. Ang kanyang ngiti ay matalim na parang taglamig. Ginoong Lopez, sa tingin ko, may hindi po pagkakaunawaan. Anong hindi pagkakaunawaan? Tumingin ako sa pagitan nilang dalawa, hinahanap sa mukha ni Maricel ang maliit na batang nagmamakaawa sa akin noon na itulak siya ng mas mataas sa duyan. Sumulyap si Maricel sa mga bisitang nakatingin sa amin. Ang mga babaeng nakasuot ng designer gowns ay nagbubulungan sa likod ng crystal champagne flutes. Ang mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit ay nagkunwaring hindi nakatingin, ngunit malinaw na nakikinig sa bawat salita. Ito ay pribadong selebrasyon lang po ng pamilya, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kahihiyan. Mga malalapit na pamilya lamang po. Tumama ang mga salitang iyon na parang tubig yelo. Ang 28 taon ng mga bedtime stories, mga school plays at mga dance recital ay gumuho sa isang pangungusap na iyon. 28 taon ng pagpili sa pondo para sa kanyang kolehiyo kaysa sa sarili kong pagre-retiro. Ang kanyang kaligayahan kaysa sa aking kaginhawaan. Ako ang nagbayad ng lahat dito sa kasalang ito, Maricel. Ang mga salita ay lumabas ng matatag, parang katotohanan. Bawat bulaklak, bawat plato, ang damit na suot mo. Kumunot ang panga ni Marco. Ang pera ay hindi makakabili ng class, Ginoo. Tama si Marco, bulong ni Maricel. Hindi siya makatingin sa akin. Hindi ito tungkol sa pera, Itay. Ito ay tungkol sa pagiging kabilang. Hindi niyo naiintindihan ang uri ng mga tao na naririto. Naiintindihan ko ng perpekto. Ang mga construction workers na nagtayo ng kanilang mga bahay ay hindi welcome sa kanilang mga party. Ang taong nag-alay ng lahat upang makasal ang kanyang anak sa kanilang mundo ay naglingkod na sa kanyang layunin. Sa paligid namin, tuluyan ng tumigil ang mga usapan. Ibinaling ko ang tingin sa labas. Sige. Inilapag ko ang kahon ng regalo sa kalapit na mesa, sa pagitan ng hindi nagagalaw na champagne flutes at puting orchids. Ayokong ipahiya ka. Itay, huwag niyo na po sana itong pahirapan pa. Sinuri ko ang kanyang mukha, sinasaulo ang mga tampok na hinahalikan ko sa gabi sa loob ng 18 taon. Ang berdeng mga mata ng kanyang ina na ngayon ay kasing lamig ng mga bato sa ilog.
Ang ngiti na pinagtrabahuhan ko ng overtime para malagyan ng braces, ngayon ay nakatalikod na sa akin. Tama ka, sabi ko ng mahina. Hindi ako nababagay dito. Ang paglakad patungo sa labasan ay humaba na parang isang marapon. Kumakalansing ang takong ng designer heels laban sa marmol. Nagpatuloy ang mga bulong sa likuran ko. May tumawa ng mataas at artipisyal. Ang aking mga work boots na pinakintab para sa okasyon ay tila mabigat laban sa malinis na sahig. Sa labas, ang hangin ng tagsibol ay tumama sa baga ko na parang kalayaan. Ang parking lot ay malawak, puno ng mga luxury cars na hinding-hindi ko makakayang bilhin. Ang pickup truck ko ay nakaupo ng mag-isa sa dulong sulok. Eksakto kung saan ito nababagay sa kanilang mundo. Kinuha ko ang aking telepono. Ang daliri ko ay matatag sa kabila ng lahat. Ang 25 taon ng pagtatayo ng isang kumpanya mula sa wala ay nagturo sa akin ng pasensya. 25 taon ng pag-ibig sa isang anak na walang utang na loob ay nagturo sa akin ng tunay na halaga ng katapatan. Umiilaw ang screen dahil sa mga missed calls mula sa abogado ko tungkol sa isang alitan sa ari-arian. Nag-scroll ako lampas sa mga iyon upang hanapin ang ibang numero. Ang isa na hindi ko tinawagan sa loob ng ilang buwan, ngunit bigla kong kinailangan. Nag-hover ang hinlalaki ko sa pangalan ng contact. Philippine Business Bank, serbisyo sa negosyo. Sa loob ng ballroom na iyon, ipinagdiriwang ng aking anak ang kanyang bagong buhay nang wala ako. Sa labas, sisimulan ko ang akin nang wala siya. Tumunog ang telepono ng isang beses bago may sumagot. Ang mabibigat na pinto ay nagsara sa likuran ko, taglay ang pangwakas na tunog ng isang vault na nagsasara. Nawala ang tunog ng musika ng kasal habang tinatawid ko ang aspalto patungo sa aking truck. Bawat hakbang ay mas sinasadya kaysa sa huli. Ang kahon ng regalo ay nanatili sa kanilang mesa, iniwan tulad ng lahat ng ibinigay ko sa kanila. Ang hangin ng Marso ay nagdala ng amoy ng papalapit na ulan. Nagtipon ang mas maiitim na ulap sa ibabaw ng mga Gothic spires ng lugar. Nagbato ng mga anino sa mga luxury vehicle na mas mahal pa kaysa sa bahay ng karamihan. Kumunot ang mga boots ko sa graba nang maabot ko ang truck. Hawak ko na ang mga susi. Sa loob ng cab, ang katahimikan ay bumalot sa akin na parang baluti. Ang orasan sa dashboard ay nagpakita ng 3:47 p.m. Sapat na oras bago magsara ang mga bangko sa Sabado. Sapat na oras upang makagawa ng ilang mahahalagang tawag. Nag-scroll ako sa mga contact hanggang sa makita ko ang kailangan ko. Lumabas ang Philippine Business Bank, serbisyo sa negosyo sa screen. Nag-atubili ang daliri ko ng eksaktong 3 segundo bago pindutin ang call. Philippine Business, si Leticia po ito. Paano po ako makatutulong sa inyo? Leticia, si Ricardo Lopez ito, account number 779452. Kailangan kong simula ng stop payment sa ilang autorisadong transaksyon. Siyempre, Hinoong Lopez, kunin ko lang po ang inyong account. Pakiberipika po ang inyong social security number at mother's maiden name. Standard procedure. Ibinigay ko ang impormasyon habang pinapanood ang mga bisita na dumarating sa pangunahing entrada ng venue. Mga babaeng nakasuot ng silk dresses, mga lalaking inaayos ang mamahaling cufflinks. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang malapit ng mangyari. Salamat. May nakikita akong ilang malalaking transaksyon mula ngayon. Alin po ba ang particular? Lahat ng bayad na may kaugnayan sa kasal, venue rental, catering deposit, floral arrangements, photography, music services. Bawat item ay lumabas sa dila ko na parang inventaryo. Kailangang maging agaran ang implementasyon. Ginoo, ito po ay malalaking halaga. Sigurado po ba kayo sa pagpapahinto ng lahat ng bayad? Lubos na sigurado, nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Pumuno ang keyboard clicks sa paghinto. Kailangan ko po ng authorization codes para sa mga transaksyon na lampas sa 500,000 piso. Binigkas ko ang mga code mula sa memorya. Ang 25 taon ng pagpapatakbo ng isang construction business ay nagturo sa akin na tandaan ang bawat mahalagang numero, bawat detalye ng kontrata, bawat autorisasyon sa pagbabayad. Ang mga stop payment po ay epektibo na.
Ang mga confirmation number ay ginagawa na. May iba pa po ba? Iyon lang sa panig ng bangko. Salamat, Leticia. Ang susunod na tawag ay napunta sa pinakaprestihiyosong catering company ng Maynila. Ang parehong kumpanya na iginiit ni Maricel sa kabila ng kanilang astronomikal na presyo. Elegant Affairs Catering. Si Manny po ito. Manny, si Ricardo Lopez ito. Tumatawag ako tungkol sa reception ng kasal ni Anderson na nangyayari ngayon. Ay, oo, Ginoong Lopez. Napakaganda po ng takbo ng lahat. Hanga po ang mga bisita sa mga appetizers. Natatakot ako na nagkaroon ng financial complication. Ang payment authorization ay binawi na. Mas maganda kung protektahan niyo ang inyong kagamitan at ang natitirang food service. Lumawak ang katahimikan sa pagitan namin. Sana po'y, I'm sorry. Ano po ba ang eksaktong sinasabi niyo? Ang bangko ay nagpahinto ng bayad sa inyong kontrata. Epektibo agad-agad. Iminumungkahi ko na isecure niyo ang inyong mga asset. Pero nasa kalagitnaan kami ng serbisyo. Hindi pa na isa-serve ang main course. Sayang naman po ang timing. Nanatiling matatag ang boses ko. Professional. Maaari niyo po sigurong kausapin ang wedding party tungkol sa alternatibong mga payment arrangement. Nag-disconnect si Manny nang walang salita. Matatalinong tao. Sumagot ang florist sa pangalawang ring. Bellingham Blooms. Si Susan po ito. Susan, si Ricardo Lopez ito, tungkol sa mga bulaklak sa kasal ni Anderson. Ginoong Lopez, napakaganda po ng mga arrangement. Tuwang-tuwa po ang bride sa mga orchids. May problema po sa bayad. Kinansela ang bank authorization. Kailangan niyo pong kolektahin ang inyong mga arrangement kung gusto niyo pang maisalba ang anumang halaga. Kolektahin sila, pero naka-integrate na sila sa buong venue design. Ang negosyo ay negosyo, Susan. Iminumungkahi ko na kumilos kayo ng mabilis. 3 pang tawag ang sumunod. Photography services, string quartet, pati na ang linen rental company. Ang bawat pag-uusap ay sumunod sa parehong pattern. Professional courtesy, pagkatapos ay lumalagong alarma, pagkatapos ay mabilis na disconnection, habang nagmamadali ang mga vendor na protektahan ang kanilang sarili. Ang telepono ko ay nagpakita ng 4:15 p.m. nang matapos ang huling tawag. Sa windshield, pinanood ko ang isang puting catering van na huminto sa service entrance ng venue. Si Manny, malamang, ay darating upang maisalba ang maaari niyang maisalba. Sa loob ng ballroom na iyon, si Maricel ay malamang na bumabati pa rin sa mga bisita. Hindi niya alam na ang kanyang perpektong kasal ay magiging isang napakamahal na leksyon. Si Marco ay malamang na nag-uusap ng negosyo kasama ang mga kaibigan ng kanyang ama. Kampante sa kanyang pagiging superior sa mga simpleng construction workers. Wala ni isa sa kanila ang nakakaunawa kung ano ang tunay nilang ginastos sa kanilang sarili ngayon. Sinimulan ko ang engine at umalis sa parking space. Nagmaneho ako ng dahan-dahan lampas sa harapang entrada ng venue. Sa matataas na bintana, nahagip ko ang mga sulyap ng reception na nagpapatuloy. Mga crystal glasses na itinaas sa mga toast. Mga eleganteng figura na gumagalaw sa pinakintab na sahig. Lahat ng iyon ay malapit ng magbago. Nag-buzz ang telepono ko dahil sa isang papasok na tawag. Lumabas ang numero ni Maricel sa screen. Hinayaan ko itong tumunog. Ang orasan sa dashboard ay nagbabasa ng 4:20 p.m. nang dumating ang unang truck. Ang Bellingham Blooms ay nakapinta ng eleganteng script sa puting paneling. Si Susan sa likod ng manibela kasama ang 2 assistant na nakasakay. Pumunta sila malapit sa service entrance at nag-unload ng mga walang laman na lalagyan. May business-like efficiency. Sa mga bintana ng venue, nakita ko ang cocktail reception na nagpapatuloy. Nahuli ng mga crystal glasses ang ilaw ng chandelier habang nakikihalubilo ang mga bisita sa imported na orchids ni Maricel. Si Marco ay malawak na nagkumpas sa isang bilog ng mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Malamang ay ipinapaliwanag ang kanyang pinakabagong business venture. Wala sa bride o groom ang nakapansin sa florist team na pumasok sa side doors. Nakatayo si Maricel malapit sa pangunahing entrada, nagliliwanag sa PHP 650,000 na silk at pearls. Tumatanggap ng mga pagbati mula sa patuloy na daloy ng mga kamag-anak.
Ang kanyang tawa ay umabot sa buong ballroom, maliwanag at walang pakialam. Ang tunog ay magbabago sa lalong madaling panahon. Lumitaw si Susan sa doorway ng ballroom na may dalawang malaking lalagyan na plastic. Diretso siyang naglakad patungo sa main altar arrangement. Ang kanyang mga assistant ay nasa tabi ng mas maliliit na display. Nagsimulang lumingon ang mga bisita. Ang pagkalito ay pumalit sa selebrasyon habang sinimulan ng team ang pagtanggal sa centerpiece. "Excuse me." Lumapit si Maricel kay Susan. Taglay ang sanay ng ngiti ng isang taong sanay mag-manage ng mga staff. "Nasa kalagitnaan kami ng reception namin. Ano man ang kailangan mo, maaari pong maghintay hanggang mamaya." Tumayo ng tuwid si Susan. Hawak ang isang bungkos ng puting orchids. "Ma'am, ako po si Susan ng Bellingham Blooms. Ang payment authorization po para sa mga arrangement na ito ay kinansela 40 minuto na ang nakalipas. Kailangan ko pong bawiin ang aming ari-arian." Nag-flash ang ngiti ni Maricel, ngunit nanatili. "Imposible iyan. Lahat ay nabayaran na ilang linggo na ang nakalipas." Ang account holder, si Ricardo Lopez, ay direktang nakipag-ugnayan sa amin. Lahat ng bayad ay pinahinto na. Nagpatuloy si Susan sa pagtanggal ng mga bulaklak ng may professional detachment. Mayroon po akong nakasulat na autorisasyon upang kolektahin ang aming mga arrangement. Nawala ang kulay sa mukha ni Maricel. Sa paligid nila, tuluyan ng tumigil sa pag-uusap ang mga bisita. Mabilis na tumawid si Marco sa silid. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa galit. "Ano po ba ang eksaktong nangyayari dito?" Ang kanyang boses ay nagdala ng autoridad ng isang taong hindi sanay na questionin. "Mga isyu po sa pagbabayad, Ginoo. Kinokolekta po namin ang hindi nabayarang paninda." Sinimulan ng assistant ni Susan ang pagbalot sa altar arrangement sa proteksyon na plastik. "Hindi ito katanggap-tanggap." Namula ang mukha ni Marco. "Kausapin niyo ang manager niyo sa telepono agad-agad." "Ako po ang manager at malinaw na nakasaad sa aming kontrata na ang mga kinanselang bayad ay nagpapawalang bisa sa aming mga obligasyon sa serbisyo." Tumango si Susan sa kanyang mga assistant na nagsimulang mangolekta ng mga table centerpiece habang pinapanood ng mga bisita sa gulat na katahimikan. Ang Elegant Affairs catering van ay huminto sa labas habang nagpapatuloy ang team ni Susan sa kanilang sistematikong pagtanggal. Lumabas si Manny kasama ang 3 staff member. Ang kanilang mga mukha ay nakasimangot sa layunin. Pumasok sila sa pangunahing pinto. Sa pagkakataong ito, hindi nagtangkang maging discreet. Pinanood ni Maricel ang mga orchids na nawawala sa mga lalagyan. Ang kanyang perpektong composure ay bumibiyak na parang fine china. "Dapat may pagkakamali. Ang aking ama ay hindi niya ito magagawa. Ma'am, kailangan po naming itigil agad-agad ang serbisyo ng pagkain." Lumapit si Manny na may clipboard sa kamay. "Ang payment authorization ay binawi bandang 4:15. Obligado po kami sa kontrata na protektahan ang aming kagamitan at ang natitirang inventaryo." Humakbang si Marco sa pagitan ni Manny at Maricel. Tumaas ang kanyang boses. "Ito ang wedding reception ko. Hindi niyo pwedeng basta na lang itigil ang serbisyo sa gitna ng isang event. Ginoo, maaari po naming gawin at kailangan naming gawin. Kapag kinansela ang payment authorization, ang standard procedure ay nangangailangan ng agarang proteksyon sa asset." Senyales ni Manny sa kanyang team. Nagsimula silang takpan ang mga serving station ng puting tela. Nag-aalala na gumalaw ang mga bisita. Ang mga champagne glasses ay hindi nagagalaw sa kanilang mga kamay. Ang mga usapan ay naging mga nag-aalalang bulong. May tumunog na telepono ng isang tao, matalim at nakakaistorbo sa tense atmosphere. Tumigil ang string quartet sa pagtugtog nang dumating ang kanilang equipment coordinator. Tumahimik ang mga microphone. Namatay ang mga speaker. Pati ang ambient lighting ay nagbago habang ina-disconnect ng sound technician ang kanyang mixing board. Nakatayo si Maricel na parang nagyelo sa gitna ng kanyang gumuguhong reception. Ang wedding dress ay malinis sa gitna ng kaguluhan ng nawawalang serbisyo. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ngayon. Hindi ganito. "Maricel, anong klaseng arrangement ang ginawa ng pamilya mo?" Ang boses ni Marco ay may dalang bagong hinala.
Ang kanyang galit ay nagre-redirect mula sa mga vendor patungo sa kanyang bride. Hindi ko alam, dapat ay naasikaso na ang lahat. Bumiyak ang kanyang boses sa unang bakas ng tunay na panik. Lumitaw ang venue coordinator. Ang telepono ay nakadiin sa kanyang tainga, nagsasalita sa mga nagmamadaling bulong. Nilapitan niya si Maricel ng may halatang pag-aatubili. Ginang Anderson, nakausap ko lang po ang aming accounting department. Lahat ng bayad para sa event ngayon ay nagmula sa isang account na pag-aari ni Ricardo Lopez. Binawi po ng account holder ang autorisasyon para sa bawat transaksyon. Tuluyan nang nabasag ang composure ni Maricel. Ang maliit na batang pinaalis sa sarili niyang selebrasyon ay sa wakas ay nauunawaan ang saklaw ng generosity ng kanyang ama. At ang mga kahihinatnan ng kanyang kalupitan, kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig ang mga daliri, nag-scroll sa isang pamilyar na contact. Sa labas sa parking lot, nagsimulang tumunog ang telepono ko. Nag-buzz ang telepono ko laban sa dashboard. Ang pangalan ni Maricel ay umiilaw sa screen. Sa windshield, nakita ko ang kanyang silhouette sa doorway ng venue. Ang telepono ay nakadiin sa kanyang tainga nang may desperadong pagmamadali. Hindi ako sumagot. Hindi pa. Ang 25 taon ng pag-ibig sa babaeng iyon ay humantong sa sandaling ito. 25 taon ng paniniwala na ang sakripisyo ay magtatayo ng karakter sa halip na sirain ito. 3 taong gulang siya nang mamatay ang kanyang ina. Kinuha si Elena ng cancer sa loob ng 6 na brutal na buwan. Iniwan ako sa isang toddler na nagtatanong para kay mommy bawat umaga at bawat gabi. Sana ay nag-asawa ako agad, nakahanap ng isang tutulong magpalaki sa kanya. Sa halip, pinili kong maging lahat ng kailangan ni Maricel. Daddy, babasahan mo pa ba ako ng isa pang kwento? Tanong niya sa edad na Fio, nakabaluktot sa dibdib ko sa kanyang pink na pajamas. Nabasa ko na ang 3 libro, may early morning meeting sa mga posibleng investor. Ngunit ang kanyang berdeng mga mata, ang mga mata ni Elena, ay nagtataglay ng ganoong klaseng tiwala. Siyempre, anak, laging may oras si Daddy para sa'yo. Iyon ang naging motto ko. Si Ricardo Lopez ay laging may oras para kay Maricel, at pera, at anuman ang kailangan niya upang maging masaya. Ang private school tuition ay kumonsumo ng kalahati ng kita ko kada quarter nang siya ay maging 8. The best education money can buy, sabi ko sa sarili ko. Nagsusulat ng mga tseke na nangangahulugan ng mas kaunting business expansion, mas maliit na personal budgets. Niyakap ako ni Maricel nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa Riverside Academy, isang prestihiyosong exclusive school. Salamat, Daddy. Mag-aaral po ako ng husto at ipagmamalaki ko po kayo. Nangolekta siya ng straight A's sa buong elementary school, mga school plays kung saan ako nakaupo sa harapang hilera. Ang mga kamay kong kalust sa konstruksyon ay pumapalakpak ng mas malakas kaysa sa sinumang magulang. Hahanapin ako ni Maricel pagkatapos. Nagliliwanag sa accomplishment. Nakita niyo ba, Daddy, na naaalala ko lahat ng lines ko? Kayo ang iniisip ko sa buong oras. Nagbago ang mga bagay nang siya ay mag-high school. Ang Riverside Academy ay nangangahulugang mayayamang kaklase na may trust funds at mga summer homes sa Tagaytay. Nagsimulang mapansin ni Maricel ang mga pagkakaiba. Ang kanyang Sweet 16 party ay nagkakahalaga ng mas mataas kaysa sa kotse ng ilang tao. Isang BMW sa driveway, professional catering, designer decorations. Lahat ng iba ay may BMWs, Dad. Nakakahiya itong Honda. Iyon ang 2015, ang unang pagkakataon na ang pera ay naging inaasahan sa halip na pinahahalagahan. Dapat ay nakilala ko ang warning sign. Ang mga gastusin sa kolehiyo ay halos nagpabangkarote sa business expansion na pinaplano ko. Ang Ateneo de Manila University, o katulad na prestihiyosong universidad, ang dream school ni Maricel ay nangailangan ng sakripisyo na lampas sa tuition. Sorority dues, spring break trips sa Boracay o Palawan, study abroad programs sa Europa. Bawat semestre ay nagdala ng bagong financial demands. Dad, kailangan ko ng 100,000 piso para sa business fraternity trip.
Mahalaga ito para sa networking. Ang mga tawag sa telepono ay naging mga transaction requests. Ang mga pagbisita sa bahay ay nabawasan hanggang sa mga holiday lamang. Kapag tumawag si Maricel, ang usapan ay tumagal ng eksakto kung gaano katagal ipaliwanag kung bakit kailangan niya ng pera. At kung gaano kabilis niya kailangang ma-transfer ito. Ang graduate school ang nagdala kay Marco sa kanyang buhay. Old money, koneksyon ng pamilya. Lahat ng hindi ko maibibigay sa kabila ng mga dekada ng pagsusumikap. Nagsimulang magbigay ng mga komento si Maricel tungkol sa hitsura ko sa mga pagtitipon ng pamilya. Baka naman po pwede kayong magsuot ng iba kaysa sa mga work boots na yan kapag bumibisita kayo. Nandyan ang mga kaibigan ni Marco. Ang babaeng minsan ay nagpasalamat sa akin para sa mga bedtime stories ay ngayon ay nahihiya sa taong nagbigay ng lahat ng gusto niya. Ang tagumpay sa konstruksyon ay walang kabuluhan sa kanyang bagong social circle. Ang pagtatayo ng kumpanya na nagpondo sa kanyang lifestyle ay ginawa akong hindi angkop para sa kanyang lifestyle. Noong nakaraang Pasko, ipinakilala niya ako sa mga magulang ni Marco. Siya po ang ama ni Maricel, may-ari ng isang maliit na negosyo. 25 taon ng pagtatayo ng Lopez Construction mula sa wala. Nag-eempleyo ng 60 katao. Kumikita ng sapat upang suportahan ang kanyang princess lifestyle. Nabawasan sa maliit na negosyo. Dad, kailangan nating pag-usapan ang wedding funding. May ilang inaasahan ang pamilya ni Marco para sa seremonya. Hindi, salamat po sa pag-aalok na magbayad. Hindi, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong tulong. Tanging expectations na parabang ang buhay ko ay umiral lamang upang matugunan ang kanyang mga social requirements. Ang mga meeting sa pagpaplano ng kasal ay parang mga negosasyon sa negosyo. Nagdala si Maricel ng mga spreadsheet. Nag-alok si Marco ng mga opinyon tungkol sa cost efficiency. Wala ni isa ang umamin na ang bawat line item ay kumakatawan sa mga buwan ng aking paggawa. Mga bulaklak na imported. Champagne na mas mahal pa kada bote kaysa sa kinikita ng aking mga manggagawa kada araw. Isang damit na mas mahal pa kaysa sa buwan ng upa ng karamihan. Hindi ito tungkol sa pera, Dad. Ito ay tungkol sa quality. Alam ng pamilya ni Marco ang quality. Quality na binili ng aking pera, ngunit pinaliit ng aking presensya. Ang tagumpay mismo na nagbigay daan sa kanilang dream wedding ay ginawa akong masyadong karaniwan upang dumalo rito. Nag-buzz muli ang telepono ko. Ang ikatlong pagtatangka ni Maricel sa loob ng minuto. Sa mga bintana ng venue, nakita ko ang kanyang silhouette na naglalakad. Ang wedding dress niya ay sumusunod sa kanya na parang bandila ng pagsuko. 25 taon ng sakripisyo ang lumikha ng sandaling ito. Hindi isang nagpapasalamat na anak na nagdiriwang ng generosity ng kanyang ama, kundi isang desperadong babae na sa wakas ay nauunawaan kung ano ang nawala sa kanya. Ang irony ay perpekto. Ang pag-ibig na nagpalayaw sa kanya, ang siya na ngayong magtuturo ng tunay nitong halaga. Kinuha ko ang telepono. Oras na upang sumagot. Ang engine ay tahimik na umuugong habang umalis ako sa parking lot. Ang nagpapanik na silhouette ni Maricel ay lumiit sa rearview mirror ko. Ang kanyang telepono ay umiilaw na parang beacon sa lumalabas na dilim. Tinatawagan ako sa 7 beses sa loob ng 10 minuto. Ang biyahe pa uwi ay tumagal ng 20 minuto sa trapiko ng Sabado ng gabi. 20 minuto ng panonood sa telepono ko na umiilaw sa pangalan ni Maricel. Bawat tawag ay mas desperado kaysa sa huli. Nang makarating ako sa driveway ko, nag-iwan na siya ng 4 na voicemail. Pinakinggan ko ang mga ito habang nakaupo sa garahe ko. Engine off. Ang pinto ng garahe ay nagsasara sa likuran ko na parang isang kurtina na bumabagsak sa unang act ng araw. Voicemail 1. Dad, may mali sa mga bayad. Nagkaroon ng pagkakamali. Tumawag ka kaagad. Voicemail 2. Hindi na ito nakakatawa. Kinukuha ng mga vendor ang lahat. Pinagtitinginan kami. Tumawag ka na lang ulit. Voicemail 3. Please Dad, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Nagtatanong na ang pamilya ni Marco ng mga tanong na hindi ko masagot. Voicemail 4. Bumibiyak ang kanyang boses. Kailangan kita. Pakisagot, please.
Tumunog muli ang telepono habang tinatapos ko ang ika-4 na mensahe. Lumabas ang pangalan ni Maricel sa screen, sinamahan ng isang litrato mula sa kanyang college graduation. Ang huling pagkakataon na niyakap niya ako nang hindi nangangailangan ng pera muna. Sumagot ako sa ika-5 ring. Hello Maricel. Dad, sa wakas, anong ginawa mo? Paano mo sinira ang kasal ko? Ang kanyang boses ay may dalang dalisay na panik ngayon. Wala na ang kontroladong pagpapaalis nung hapon. Mabuti. Ang panik ay nangangahulugang kamalayan. Ang kamalayan ay ang unang hakbang patungo sa pag-unawa. Hindi ako sumira ng anuman, sabi ko. Pinananatiling level ang boses ko. Itinigil ko lang ang pagbabayad para sa mga bagay. Hindi mo pwedeng basta na lang itigil. Araw ito ng kasal ko. May 60 tao rito na nagtatanong kung bakit nawala ang mga bulaklak at bakit huminto ang serbisyo ng hapunan. Saan ka tumatawag? Sa hotel. Kinailangan naming... Ang venue coordinator ay nagsabing, kailangan naming ayusin ang mga bayarin bago kami manatili. Iyon ang nagpaliwanag sa echo sa kanyang boses. Ang kawalan ng musika ng kasal sa background. Maricel, kailangan mong makinig ng mabuti. Kailan ka huling nagpasalamat sa akin para sa anuman? Ano? Dad, hindi ito ang oras para sa mga lecture. Kailangan mong tawagan ang mga vendor na ito at ayusin ang mess na ito. Sagutin mo ang tanong, kailan ka huling nagpahayag ng tunay na pasasalamat para sa suporta ko sa pera? Lumawak ang katahimikan sa pagitan namin. Sa background, narinig ko ang boses ni Marco, matalim sa frustration. Ako, hindi ko matandaan ang mga partikular na pagkakataon, pero palagi akong nagpapasalamat. Alam mo yan. Sa totoo lang, hindi ko alam yan. Ang alam ko ay 3 oras na ang nakakaraan. Sinabi mo sa akin na hindi ako nababagay sa kasal mo. Isang kasal na ako ang nagbayad ng buo. Hindi ko iyon sinasadya. Stressed lang ako. Wedding day nerves. Nagbago ang kanyang boses. Nagkaroon ng wheedling tone na pinagaling niya sa kolehiyo. Dad, please, babawi ako sa inyo. Maaari nating pag-usapan ang lahat mamaya. Pero ngayon kailangan kong i-autorisa mo ang mga bayad upang maisalba namin ang natitira sa reception. Ang natitira? Ang cake ay nandito pa. Ilang bisita ay nandito pa. Naghihintay ang photographer upang tingnan kung maaari kaming magkaayos. At ano po ba ang eksaktong plano mong gamitin para sa bayad? Isa pang paghinto. Mas matagal sa pagkakataong ito. Ako. Akala ko ikaw ang hahawak nito. Ikaw ang laging humahawak nito. Palagi kong hinahawakan. Tama iyan. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko sa iyo sa nakalipas na 25 taon? Dad, please wag mo akong pilitin maghula ng mga numero ngayon. Nasa crisis mode ako. Manghula ka. Rough estimate. Hindi ko alam. Baka 2.5 milyong piso. PHP 2,500,000? Halos natawa ako. Ang PHP 2.5 milyon ay hindi sana sumakop sa kanyang sophomore year sa exclusive university. Maricel, gumastos ako ng mahigit 18 milyong piso, PHP 18,000 sa iyong edukasyon, pabahay, transportasyon at lifestyle mula nang mamatay ang iyong ina. Hindi kasama diyan ang ginastos ko ngayon. Tumahimik ang linya maliban sa tunog ng kanyang paghinga. 18. Hindi iyan tama. Iyan ay conservative. Mayroon akong dokumentasyon para sa bawat gastusin. Bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon? Dahil hindi mo kailanman tinanong. Sa loob ng 20 taon, hindi ka kailanman nagtanong tungkol sa gastos ng iyong lifestyle o nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pasanin na inilagay nito sa akin. Pasanin? Ako ang anak mo. Oo, ikaw. At minahal kita ng sapat upang isakripisyo ang lahat para sa iyong kaligayahan. Ang tanong ay, ano ang isinakripisyo mo para sa akin? Lumakas ang boses ni Marco sa background. Tinabunan niya ang telepono sandali. Ang kanilang muffled argument ay halos hindi marinig. Dad, galit na galit ang pamilya ni Marco. Nagtatanong sila tungkol sa finances namin. Gusto nilang malaman kung paano namin ito babayaran. Iyan ay sa pagitan mo at ng asawa mo. Pero wala akong ganoong klasing pera. Alam mong wala ako. Kung gayon,
Marahil oras na upang matuto kang kumita nito. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal ng halos 30 segundo. Ano ang gusto mo sa akin? Gusto kong maunawaan mo kung ano ang itinapon mo noong hapon na iyon nang pinaalis mo ang taong nagbigay daan sa iyong buong lifestyle. Naiintindihan ko na, nagkamali ako. Maaari ba nating ayusin ito? Tingnan natin. Sinusuri ko ang buong financial relationship natin. Magkakaroon ng dokumentasyon. Pag-uusapan natin ito ng maayos kapag handa na ako. Tinapos ko ang tawag at pinatay ang telepono ko. Sa bintana ng kusina ko, nakita ko ang mga ilaw ng Maynila na nagsisimulang magkinang sa malayo. Si Maricel ay nasa labas, hinaharap ang kanyang unang gabi ng financial independence. Ang edukasyon ay nagsisimula pa lamang. Ang mainit na ilaw mula sa desk lamp ko ay nagbato ng mga pamilyar na anino sa 25 taon ng masusing record keeping. Ang mga filing cabinet ay nakahanay sa isang pader ng aking home office na parang mga bantay. Nagbabantay sa mga sikreto na hindi kailanman nag-abalang itanong ni Maricel. Ngayong gabi, ang mga sikretong iyon ay sa wakas ay magsisilbi sa kanilang layunin. Umuusok ang kape sa tabi ng aking computer habang binuksan ko ang unang drawer. May label na Edukasyon ni Maricel 2020. Sa likuran ko, ang bahay ay nanahimik sa gabi. Ngunit ang isip ko ay nagbuzz sa sistematikong enerhiya na nagtayo ng Lopez Construction mula sa wala. Hindi ito ganti. Ito ay isang audit. Unang folder, Riverside Academy o katulad na exclusive school. 12 taon ng private school tuition. Bawat bayad ay dinokumento gamit ang mga bank transfer at semester reports. PHP 400,000 bawat taon noong 2008. Umakyat sa PHP 600,000 sa pagtatapos. Ang math ay nakakalasing. PHP 7.2 milyon para sa elementary at high school education lamang. Gumawa ako ng bagong spreadsheet. Ang mga daliri ay automatikong gumagalaw sa keyboard. Mga column header, petsa, description, halaga, kategorya, running total. 2 taon ng pagiging ama na nabawasan sa data points at formulas. Ang folder ng Ateneo Lasal ay sumunod. Mas makapal kaysa sa iba. Bumubukol sa mga kontrata ng dormitoryo, mga kasunduan sa meal plan, mga bayarin sa programa ng study abroad. Ang tuition lamang, PHP 2.5 milyon bawat taon sa loob ng 4 na taon. Room and board, isa pang PHP 800,000 taon-taon. Spring break sa Cancun o Italy, na ginawang Europe, PHP 400,000. Mahalaga para sa aking edukasyon, Dad, sabi niya tungkol sa Europa. Ito ang paraan kung paano nag-network ang mga tao sa programa ko. Pahina-pahina, resibo-resibo, umakyat ang mga numero. Northwestern Ateneo Kabuuan, PHP 14.5 milyon. 4 na taon ng kolehiyo ang nagkakahalaga ng mas mataas kaysa sa kinikita ng karamihan sa loob ng 5 taon ng trabaho. Ang transportation folder ay nagpakita ng sarili nitong mga pattern. Unang kotse sa edad na 16, maaasahang Honda Civic para sa PHP 900,000. Lahat ng iba ay nagmamaneho ng BMWs. Nagreklamo siya sa loob ng aksi na buwan. Pangalawang kotse sa edad na 19, BMW 320i para sa PHP 1.5 milyon. Ikatlong kotse sa edad na 25, BMW X3 dahil ang mga kaibigan ni Marco ay nagmamaneho ng luxury SUVs. Bawat kotse ay may kasamang insurance premiums, maintenance costs at registration fees na hindi kailanman nakita ni Maricel. Mga nakatagong gastusin na sinipsip ng mabubuting ama nang walang komento. Nagbuzz ang telepono ko. Lumabas ang pangalan ni Maricel sa screen muli. Hinayaan ko itong tumunog, nagdagdag ng isa pang entry sa aking spreadsheet. iPhone 14 Pro Max, PHP 75,000. Ang Technology Living Expenses folder ay naglalaman ng pinakamadilim na mga sorpresa. Post-graduation apartment sa Makati, PHP 140,000 buwan ang upa sa loob ng 3 taon. Mga bayad sa credit card kapag lumampas ang kanyang paggastos sa mapagbigay na allowance na ibinigay ko. Designer clothing purchases, spa treatments, mga biyahe sa bakasyon kasama ang mga kaibigan. Ang mga total ay lumago na parang compound interest. Edukasyon,
PHP 21.7 milyon. Transportasyon, PHP 3.8 milyon. Suporta sa pabahay, PHP 6.5 milyon. Mga personal na gastusin, PHP 9.1 milyon. Kasal, PHP 7.4 milyon. Ang calculator ko ay nagpakita ng PHP 48,500,000. Halos 50 milyong piso ang ginastos ng paunti-unti sa loob ng 25 taon. Bawat gastusin ay tila makatwiran ng nakahiwalay. Ang private school ay isang investment sa kanyang kinabukasan. Ang kolehiyo ay nagbukas ng mga pinto. Ang maaasahang kotse ay nagtiyak ng kaligtasan. Ang magagandang damit ay nagtayo ng tiwala. Ang kasal ay nagdiwang ng pag-ibig. Ngunit ang pattern ay nagsabi ng ibang kwento. Hindi kailanman nag-ambag si Maricel ng isang solong piso sa sarili niyang suporta. Hindi kailanman nagtrabaho ng mas matagal kaysa sa 6 na buwan. Hindi kailanman nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa mga gastos o pasasalamat para sa mga sakripisyo. Binuksan ko ang mga photo album na pinanatili ko sa buong pagkabata niya. Si Maricel sa edad na 8. Nakanganga at nagliliwanag pagkatapos ng kanyang unang school play. Salamat po sa pagdating, Daddy. Nakita niyo ba kung gaano kalakas pumalakpak ang lahat? Si Maricel sa edad na 12, matagumpay pagkatapos manalo sa spelling bee. Kayo ang iniisip ko noong kinakabahan ako at nakatulong iyon sa akin na matandaan ang mga salita. Kailan siya tumigil na makita ako bilang isang taong karapat-dapat pasalamatan? Kailan ako naging isang mapagkukunan lamang ng pondo para sa kanyang mga ambisyon? Tumunog muli ang telepono ko. Ang ika-14 na tawag ni Maricel mula nang matapos ang aming pag-uusap. Sa pagkakataong ito, nag-iwan siya ng voicemail. Dad, pakisagot. Pinag-iisipan ko ang sinabi niyo. Alam kong hindi ako naging sapat na nagpapasalamat. Alam kong taken for granted ko po kayo. Nagtatangka na umalis ang pamilya ni Marco kung hindi namin maipapaliwanag ang sitwasyon sa pera. Kailangan kong malaman kung ano ang gusto niyo sa akin. Ang gusto ko ay 25 taon ng pagpapahalaga na hinding-hindi darating. Ang kailangan ko ay katiyakan na nauunawaan ni Maricel ang halaga ng kaswal niyang pagpapaalis. Ipinrint ko ang spreadsheet summary at inayos ang mga sumusuportang dokumento sa mga Manila folder. Edukasyon, transportasyon, pabahay, personal na gastusin, gastos sa kasal. Bawat folder ay makapal sa ebidensya ng pag-ibig na isinalin sa mga piso. Ang sakripisyo ay sinukat sa mga bank transfer. Bukas ay magdadala ng mga pag-uusap na hindi handa si Maricel. Mga tanong tungkol sa responsibilidad, pananagutan, at ang tunay na halaga ng karapatan. Ngayong gabi ay para sa paghahanda. Ang dokumentasyon ay kumalat sa aking desk na parang ebidensya sa isang kaso sa courtroom. Halos 50 milyong piso ng suporta ang ibinigay. Nang walang tanong, pagpapahalaga o pagkilala. Nabuhay si Maricel na parang royalty. Habang tinatrato ang kanyang benefactor na parang hired help. Ang arrangement na iyon ay malapit ng magbago. Nagbuzz muli ang telepono ko sa pangalan ni Maricel. Aabutin ko sana, tapos huminto ako. Hindi pa. Hayaan siyang maunawaan kung ano ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Hayaan siyang matikman ang panik ng financial dependence ng walang garantiya. Ang edukasyon ay magpapatuloy sa umaga. Ang umaga ng Linggo ay nagdala ng sariwang hangin at ang uri ng kalinawan na nagmumula sa masusing paghahanda. Ang aking briefcase ay nakaupo sa harapang pinto. Lulan ng 25 taon ng documented evidence. Si Attorney Marisa Reyes ng Reyes & Associates ay sumang-ayon sa isang emergency consultation sa 9:00 a.m. Professional courtesy sa pagitan ng mga negosyante na nauunawaan na ang ilang sitwasyon ay hindi makapaghintay ng Lunes. Ang law office ay tila angkop na seryoso. Mga panel ng mahogany, mga legal na tomo na nakahanay sa mga dingding. Mga sertipiko na nagdodokumento ng mga dekada ng matagumpay na practice. Si Atian Reyes mismo ang sumalubong sa akin sa conference room. Ang kanyang kulay pilak na buhok at matalim na suit ay nagpapakita ng kakayahan na kailangan ko. Ginoong Lopez, sinuri ko na po ang inyong preliminary documentation. Ang antas na ito ng record keeping ay pambihira.
Ikinampay niya ang aking mga folder sa pinakintab na mesa. Nag-scan ng mga financial summary ng may sanay na efficiency. Bawat pahina ay kumakatawan sa mga buwan ng lifestyle ni Maricel na pinunduhan ng aking sakripisyo. Ang kabuuang halaga nakasangkot, halos 50 milyong piso sa loob ng 29 taon. Iyan po ay malaki kahit sa aming mga standard. Gusto kong ma-handle ito ng professionally, sabi ko. Umupo ako sa upuang katad sa tapat niya. Walang emosyon, negosyo lang. Kailangan ni Maricel na maunawaan ang financial reality ng taken for granted niya. Tumango si Artesian Reyes, nagsusulat ng mga note sa isang dilaw na legal pad. Ang dokumentasyon ay sumusuporta sa gift reclassification o promissory note establishment. Dahil sa pattern ng tumataas na mga kahilingan ng walang reciprocal responsibility, meron po tayong maraming recovery options. Binalangkas niya ang strategy ng may surgical precision, formal demand letter na humihiling ng buong pagbabayad sa loob ng 30 araw, detailed accounting ng lahat ng gastusin na may supporting evidence. Malinaw na timeline para sa tugon at negosasyon, professional consequences para sa non-compliance. Ang approach na ito ay nagbabago ng family dispute sa isang business transaction, mas malinis para sa lahat ng kasangkot. Pagsapit ng 11:00 AM ay handa na ang mga dokumento. Official na letterhead, formal language, seryosong implikasyon. Ang kahilingan ay simple, PHP, 48,500,000 pagbabayad sa loob ng 30 araw o magsisimula ang mga legal proceedings. Ayusin po namin ang courier delivery ngayong hapon. Signature required. Lumilikha ng opisyal na record of receipt. Nagmaneho ako pa uwi na may mga kopya ng lahat. Ang satisfaction ay humahalo sa kalungkutan para sa pangangailangan ng ganoong mga hakbang. Si Maricel ang lumikha ng sitwasyong ito sa pamamagitan ng mga taon ng karapatan. Ako ay nagbibigay lamang ng mga kahihinatnan na hindi niya kailanman hinarap. Eksaktong 2:15 PM, tumunog ang telepono ko. Ang courier service ay nagpapatunay ng delivery sa Makati Grand Hotel, room 1247. Pirmadong resibo ni Maricel Clark Anderson. Nagsimula na ang formal na proseso. Inimagine ko ang pagkalito ni Maricel nang tawagan siya ng hotel desk tungkol sa isang legal delivery. Ang kanyang pag-aakala na ito ay vendor-related paperwork. Si Marco ang nangunguna bilang responsableng asawa. Binasag ang opisyal na seal ng may tipikal na arrogance. Pagkatapos ay nagbabasa, ang pag-unawa ay dahan-dahang sumisikat. Nagsimulang tumunog ang telepono sa 2:47 PM. Ang pangalan ni Maricel ay paulit-ulit na nag-flash sa screen ko. Hinayaan ko ang bawat tawag na mapunta sa voicemail. Bawat mensahe ay mas desperado kaysa sa huli. Mensahe 1, Dad, ano itong legal document? Hindi ito pwedeng seryoso. Mensahe 2, 48 milyong piso. Imposible iyan. Hindi mo kailanman sinabi na ang mga ito ay loan. Mensahe 3, pakitawag pabalik. Si Marco, ang pamilya ni Marco ay nagtatanong ng mga tanong na hindi ko masagot. Mensahe 4, bumibiyak ang kanyang boses. Hindi ko maintindihan kung paano nagkamali ang lahat ng napakabilis. Sa Grand Hotel, sina Maricel at Marco ay tumutuklas kung ano ang hitsura ng pananagutan kapag sinusuportahan ng legal authority. 25 taon ng mga regalo ang na-reclassify bilang recoverable debt. Ang kanilang financial dependency ay ngayon ay documented, quantified at napapailalim sa mga collection procedure. Ang wedding disaster ay ang pambungad na act. Ito ang pangunahing performance. Ipinaliwanag ni Atty. Reyes ang proseso ng malinaw. Ang civil debt recovery ay sumusunod sa standard procedures. Kailangan nila ng legal representation upang tumugon ng maayos, na nagkakahalaga ng pera na wala sila. Para sa isang utang na hindi nila mababayaran. Nagpatuloy ang mga frantic calls ni Maricel sa buong hapon. 15 missed calls. 8 voicemail. Bawat isa ay nagpapakita ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang kawalan ng magawa. Ang babaeng pinaalis ako sa kanyang kasal ay nagsisimulang maunawaan kung ano ang tunay niyang pinaalis. Ang irony ay perpekto. Ginugol ni Maricel ang 25 taon sa pag-take for granted ng aking financial support. Ngayon,
Nahaharap siya sa 30 araw upang bayaran ang lahat na may professional consequences para sa pagkabigo. Nag-buzz muli ang telepono ko, ang ika-16 na tawag ni Maricel. Sa pagkakataong ito, nagpa siya akong sumagot. Dad, please, kailangan nating pag-usapan ito ng makatwiran. Ang boses ni Maricel ay bumiyak sa phone speaker. Ang pagod ay pumalit sa panik mula kahapon. Itong legal document, hindi ito pwedeng totoo. Umupo ako sa kitchen chair ko, umuusok ang kape sa tabi ko. Sa bintana, ang linggo ng hapon sa Maynila ay tila mapayapa. Mga pamilya na naglalakad ng aso, mga bata na nagbibisikleta, mga normal na tao na nabubuhay ng normal na buhay. Ang dokumento ay ganap na totoo, Maricel, tulad ng 30 araw na mayroon ka upang tumugon. Pero 48 milyon, yan ay imposible. Hindi mo kailanman sinabi na ang anuman doon ay loan. Hindi ko kailanman sinabi na ito ay regalo rin. Nag-assume ka lang. Sa background, narinig ko ang boses ni Marco, matalim sa frustration. Ang tunog ng papel na kumakaluskos. Ang tunog ng isang taong naglalakad. Maricel, kailangan kong maunawaan ang isang bagay, sabi ko, pinananatiling level ang boses ko. Sino po ba ang eksaktong plano mong kontakin para sa tulong sa sitwasyong ito? Lumawak ang katahimikan sa pagitan namin. Kung gayon, pamilya, mga kaibigan, mga taong nagmamalasakit sa akin. Mabuti. Mayroon ka pang 29 na araw na natitira. Iminumungkahi ko na simulan mo na ang pagtawag. Tinapos ko ang pag-uusap at binato ang telepono ko sa silent. Hayaan si Maricel na matuklasan ang alam ko na ang halos 50 milyong piso na utang ay magpapakita kung sino ang handang tumulong at kung sino ang magalang natatanggi. Umiilaw ang telepono ng paulit-ulit sa buong hapon. Ang pangalan ni Maricel ay lumalabas at nawawala sa screen na parang distress signal. Hinayaan ko ang bawat tawag na hindi nasasagot. Bawat voicemail ay hindi naririnig. Pagsapit ng gabi, huminto ang mga tawag. Ang umaga ng Lunes ay nagdala ng ibang uri ng katahimikan. Walang frantic messages mula kay Maricel. Walang desperadong voicemails, tahimik lang. Nagmaneho ako sa construction site kung saan kami nagsisimula sa isang bagong office complex. Ang pisikal na trabaho ay laging nakatulong sa akin na mag-isip ng malinaw. Ang tunog ng makinarya, ang amoy ng sariwang lupa, ang satisfaction ng pagtatayo ng isang bagay na matibay at permanente. Ang aking foreman na si Dave ay lumapit bandang 10:00 a.m. Boss, parang iba ka ngayon. Parang iba. Okay lang ba ang lahat? Sitwasyon ng pamilya, sabi ko. Pinapanood ang excavator na nililinaw ang foundation space. Minsan, kailangan mong gumawa ng mahihirap na desisyon para sa sarili nilang kapakanan. Mga bata, ganun ba? Nagbuzz ang telepono ko. Text message mula kay Maricel. Dad, sinubukan kong tawagan ang pamilya at mga kaibigan. Lahat ay nagulat sa halaga. Pakitawag po ako. Dinilit ko ang mensahe nang hindi tumutugon. Isa pang text ang dumating isang oras mamaya. Sabi ni Tita Margaret, tita ng kaibigan, hindi siya pwedeng makialam. Sa tingin niya, dapat akong matuto ng responsibilidad. Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Pagkatapos, isa pa. Hindi na sinasagot ni Sarah ang mga tawag ko. Nagtatanong si Lisa, kaibigan, kung bakit hindi ako nagtrabaho. Tinatrato ako ng mga tao na parang may ginawa akong mali. Nagpatuloy ang mga mensahe sa buong hapon. Bawat isa ay nagpapakita ng lumalagong paghihiwalay ni Maricel. Ang kanyang college roommate ay hindi komportable sa usapan. Ang kanyang mga sorority sisters ay nagulat sa mga financial details. Ang kanyang ilang natitirang kaibigan ay hindi makatulong sa ganoong mga halaga. Si Marco ay may sarili niyang mga problema. Ang kanyang ina ay tila tumawag ng 3 beses na humihingi ng mga paliwanag. Gusto ng kanyang ama ng family meeting tungkol sa reputation management. Ang kanyang kapatid ay nagtatanong ng mga pointed questions tungkol sa financial disclosure bago ikasal. Pagsapit ng Martes, malinaw na ang pattern. Ang support network ni Maricel ay guguho sa bigat ng halos 50 milyong piso na utang.
Ang mga taong nag-enjoy sa kanyang mapagbigay, nakakaaliw at mamahaling mga regalo ay biglang hindi available nang kailangan niya ng financial assistance. Nagdala ng ibang mensahe ang Miyerkules. Dad, pinipilit ni Marco ng pamilya niya na isaalang-alang ang annulment. Sa tingin nila ang kasal namin ay batay sa financial deception. Pakitawag ako upang maayos namin ito. Halos ngumiti ako. Ang pamilya ni Marco ay tila mas mabilis makilala ang realidad kaysa sa kanilang anak. Ang mensahe ng Huwebes ay mas maikli. Walang tutulong. Lahat ay may mga dahilan. Halos hindi na ako kinakausap ni Marco. Gusto ng mga magulang niya na kumonsulta siya sa isang lawyer tungkol sa pagprotekta ng kanyang mga asset. Hindi ko maintindihan kung paano nagbago ang lahat ng napakabilis. 25 araw na natitira. Si Maricel ay natututo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng financial independence, lalo na kapag hindi mo kailanman binuo ang mga kasanayan upang makamit ito. Ang edukasyon ay nagpapatuloy eksakto tulad ng pinlano. Ang katahimikan ng Biyernes ng umaga ay naramdaman ng iba. Walang text messages mula kay Maricel, walang desperadong voicemails. Tahimik lang na hindi pangkaraniwan, na nagpilit sa akin na check ang telepono ko ng 2 beses upang matiyak na gumagana ito ng maayos. Nagsimula ang atake. Lunes. Ang aking assistant, si Rachel, ay kumatok sa pinto ng opisina ko bandang 9:00 a.m. May hawak na printed email na may halatang pag-aalala na nakasulat sa kanyang mukha. Ginoong Lopez, nakatanggap po ako ng inquiry na ito mula sa Philippine Business Review, lokal na business journal. Nagtatanong po sila tungkol sa mga problema ng pamilya na nakakaapekto sa inyong operasyon sa negosyo. Binasa ko ang email ng 2 beses. Professional language na nagtatago ng mga pointed questions tungkol sa aking katatagan at pagtrato sa mga miyembro ng pamilya. May tumatawag. May ideya ka ba kung paano nila nalaman ito? Mayroon din po ito. Ibinigay ni Rachel sa akin ang kanyang tablet. Nagpapakita ng isang Facebook post na may mahigit 200 shares. Ang litrato ng kasal ni Maricel, maganda at nagliliwanag. Sinundan ng emosyonal na text na naglalarawan ng isang walang pusong ama, na sumira sa kanyang espesyal na araw. At ngayon ay humihingi ng imposibleng financial payments bilang parusa. Ang post ay nagpinta sa akin bilang isang hindi matatag na lalaki, naghihiganti sa kanyang anak dahil sa perceived slights. Daan-daang komento ang nagpahayag ng shock at sympathy. Ilan ang nagtag sa mga lokal na may-ari ng negosyo na nakatrabaho ko sa loob ng mga dekada. Tumunog ang telepono ko. Si Ramon Cruz mula sa Cruz Concrete, isang 20 taong business partner. Ricardo, may nakikita akong ilang nakakabahalang bagay online. May mga nagsasabi na nagkakaroon ka ng mga issue sa mga gastusin sa kasal ng anak mo. Ramon, may dokumentasyon na nagsasabi ng ibang kwento. Sana nga, dahil may mga nagtatanong tungkol sa mga kontrata mo sa lungsod. Alam mo kung paano gumagana ang politika dito. 3 pang tawag ang sumunod sa loob ng 1 oras. Lahat ay nagpapahayag ng pag-aalala. Lahat ay nagtatanong ng maingat tungkol sa aking mental state at mga desisyon sa negosyo. Abala sina Maricel at Marco. Nakita ko ang strategy ni Marco ng madali. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay nagbukas ng mga pinto sa mga social circle ng Maynila. Ang mga koneksyon ng pamilya Santos ay umabot sa mga country club, charity boards at professional organizations, kung saan mahalaga ang reputasyon. Ginagamit nila ang mga koneksyon na iyon upang ikalat ang narrative ni Maricel ng pagiging biktima. Ang mga lokal na Facebook groups ay nag-buzz sa second-hand versions ng kwento. Construction company owner ay humihingi ng PHP 20 milyon mula sa anak pagkatapos sirain ang kanyang kasal. Businessman ng Maynila ay kinasuhan ang sarili niyang anak para sa mga gastos sa kasal. Bawat paglalahad ay lumago ng mas dramatic, mas nakakapinsala. Pagsapit ng tanghali, nakatanggap ako ng 7 business-related calls. Lahat ay nagpapahayag ng pag-aalala. Ang presidente ng Rotary Club ay nagtaka tungkol sa aking state of mind tungkol sa paparating na mga proyekto ng komunidad. 3 magkahiwalay na kontraktor ang nagbanggit na nakarinig ng mga bagay na maaaring makaapekto sa aming mga working relationship.
Pumili sina Maricel at Marco ng kanilang battlefield ng maingat. Sa isang lungsod tulad ng Maynila, ang reputasyon ay currency. Sirain ang katayuan ng isang tao sa komunidad ng negosyo at sinira mo ang kanilang kabuhayan. Nagkamali sila sa pag-calculate ng isang mahalagang factor. Nagmaneho ako pa uwi at kinuha ang dokumentasyon na tinulungan akong ayusin ni Atayan Reyes. 25 taon ng financial records na categorized at summarized. Bawat tseke, bawat bayad, bawat gastusin na hindi kailanman tinanong o pinahahalagahan ni Maricel. Pagkatapos ay ginawa ko ang sarili kong mga tawag. Atayan Reyes, kailangan kong mag-schedule ng press conference para bukas ng umaga. Maglalabas kami sa publiko ng kumpletong financial documentation. Sigurado po ba kayo? Kapag ang impormasyong ito ay pampubliko, wala nang bawian. Ginawa na itong pampubliko nina Maricel at Marco. Ngayon, oras na para sa katotohanan. Ang susunod na 6 na oras ay methodical preparation. Direkta akong nakipag-ugnayan sa Philippine Business Review. Nag-aalok ng kumpletong financial transparency. Tinawagan ko ang 3 reporter na naabot ng kampanya ni Maricel. Nangangako ng documented evidence na magsasabi ng totoong kwento. Pinakamahalaga, nakipag-ugnayan ako sa 25 taon ng mga business partner, mga community leader, at mga professional associate, mga taong nanood sa akin na magtayo ng Lopez Construction mula sa wala. Mga taong nakakita ng aking dedikasyon sa negosyo at pamilya sa loob ng mga dekada. Dave, ang foreman, tinatawagan ko ang lahat sa contractor list natin. Magkakaroon ng kwento bukas na magtatakda ng record tungkol sa sitwasyon ni Maricel. Pagsapit ng gabi, may kumpirmasyon ako. Ang Philippine Business Review ay maglalabas ng isang feature story. Sumang-ayon ang mga lokal na news station na i-cover ang press conference. Ang dokumentasyon ay kinopya at handa na para sa pamamahagi. Ang atake ni Maricel ay tumagal ng 3 araw. Ang tugon ko ay tatagal ng 1 umaga. Ang katotohanan na properly documented at professionally presented ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa social media manipulation at emosyonal na mga apela. 24 na araw na natitira sa legal deadline. Pagsapit ng bukas ng hapon, mauunawaan ni Maricel na ang pagsira ng reputasyon ay isang laro na mas mahusay laruin ng mga taong may tunay na substance upang ipagtanggol. Dumating ang umaga ng Martes na may precision ng isang construction schedule. Eksaktong 9:00 a.m., inilathala ko ang 25 taon ng financial documentation. Sa bawat platform na dinumihan nina Maricel at Marco ng kanilang mga kasinungalingan. Ang presentasyon ay methodical, professional, undeniable. Mga bank statement na nagpapakita ng PHP 48,500,000 sa mga bayad sa loob ng 25 taon. Mga categorized spreadsheet na nagbabasag ng mga gastos sa edukasyon, gastos sa transportasyon, suporta sa pabahay at lifestyle funding. Mga litrato ni Maricel sa bawat yugto ng kanyang pampered life. Bawat larawan ay tumutugma sa kaukulang financial support. Kumpletong transparency. 25 taon ng suporta ng magulang ay dinokumento. 25 years of parental support documented. Basahin ang headline na pinili ko. Sa ilalim nito, isang komprehensibong timeline na nagpapakita ng pag-unlad ni Maricel. Mula sa nagpapasalamat na bata patungo sa may karapatang adult. Sa bawat pisong ginastos, documented at verified, ang tugon ay agaran. Sa loob ng 1 oras, nagsimulang tumunog ang telepono ko sa iba't ibang boses. Hindi na nag-aalala sa pagkakataong ito. Support. Ricardo, wala akong ideya tungkol sa saklaw ng suporta na ibinigay mo, sabi ni Tony Fernandez mula sa Fernandez Electrical. Ang mga anak ko ay nasa kolehiyo at gumagastos ako ng baka PHP 750,000 sa 1 taon total. Gumastos ka ng ganun kalaki bawat semestre. Tumawag pabalik si Ramon Cruz. May utang akong paumanhin sa iyo. Pagkatapos makita ang mga bank records na iyon, naiintindihan ko kung ano ang eksaktong hinaharap mo. Ang antas na iyon ng karapatan ay sisira sa sinumang magulang. Ang social media momentum ay lumipat na parang isang avalanche sa reverse. Ang mga komento na sumuporta sa victim narrative ni Maricel ay biglang tila naive.
laban sa backdrop ng financial reality. Mga screenshot ng bank statement na nagpapakita ng PHP 2.5 milyon taunang college tuition payments. Mga resibo para sa 3 magkakaibang luxury cars. 28 taon ng pabahay, damit at lifestyle expenses na ituturing ng karamihan sa mga pamilya na imposibleng makayanan. Tumawag si Attorney Reyes sa 11:00 a.m. Ricardo, ang tugon ay pambihira. Gusto ng Philippine Business Review na maglabas ng feature story tungkol sa financial responsibility at karapatan. Nagawa mo pong gawing community education moment ang isang reputation attack. Pagsapit ng tanghali, ang orihinal na Facebook post ni Maricel ay tila kaawa-awa. Laban sa bundok ng ebidensya na ibinigay ko, ibinabahagi ng mga tao ang aking dokumentasyon na may mga komento tulad ng, "Ito ang hitsura ng tunay na sakripisyo ng magulang." At hindi nakakapagtaka na humihingi siya ng bayad. Ang antas na ito ng suporta ay isang full-time job. Ang komunidad ng konstruksyon ng Maynila ay nagtipon ng lubusan. Ang mga kontraktor na nagtanong sa aking katatagan ay ngayon ay nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa aking work ethic at integridad. Ang presidente ng Rotary Club ay naglabas ng isang pampublikong pahayag na sumusuporta sa aking posisyon. Pati ang opisina ng alkalde ay naglabas ng komento tungkol sa kahalagahan ng financial responsibility sa mga family relationship. Nag-text sa akin si Dave mula sa construction site. "Boss, pinag-uusapan ng crew ang sitwasyon mo. Lahat ay nasa likod mo. Walang makapaniwala sa pinagdaanan mo kay Maricel." Ang mga lokal na news station ay kinuha ang kwento. Bilang isang human interest piece tungkol sa sakripisyo at pananagutan ng magulang. Ang documented evidence ay ginawa ang kanilang trabaho ng madali. Kailangan lang nilang ipakita ang mga katotohanan. At hayaan ang mga manunood na gumawa ng sarili nilang konklusyon. Ang atake ni Maricel ay backfired ng kamangha-mangha. Ang kanyang paglalarawan ng pagiging biktima ay hindi makaligtas sa kontak sa 25 taon ng documented financial reality. Ang komunidad na sandaling nagtanong sa aking katatagan ay ngayon ay nagtatanong sa kanya. Ang mga koneksyon ng pamilya ni Marco ay gumana laban sa kanila ngayon. Ang kanilang social circle ay nakikita kung anong klasing mga tao ang sinalubong nila sa kanilang network. Ang kredibilidad ng pamilya Santos ay ginagamit upang ikalat ang mga kasinungalingan. Tungkol sa isang respetadong negosyante na nagdokumento lang ng katotohanan. Pagsapit ng gabi, ang narrative ay ganap na nabaliktad. Sina Maricel at Marco ay hindi mga biktima ng isang malupit na ama. Sila ay mga entitled individual na umatake sa isang mapagbigay na magulang. Nang sa wakas, ay nagtakda siya ng mga hangganan. Ang dokumentasyon ay nagsabi ng isang kwento na hindi kayang salungatin ng emotional na manipulation. Bawat bank statement ay isang chapter sa 25 taon ng sakripisyo. Bawat resibo ay ebidensya ng pag-ibig na taken for granted. Nagbuzz ang telepono ko sa isang text mula kay Maricel. "Dad, please ibaba niyo na po ang mga financial records na yon. May mga nagsasabi po ng masasamang bagay tungkol sa amin." Dinilete ko ang mensahe ng hindi tumutugon. 23 araw na natitira. Ang edukasyon ay halos kumpleto na. Tumunog ang telepono ni Marco sa 6:47 a.m. Miyerkules ng umaga. Nagsingit sa aming dalawa mula sa hindi mapakali na pagtulog. Ang hotel room ay tila mas maliit sa bawat oras na lumilipas. Puno ng bigat ng social media catastrophe at tumataas na financial pressure. "Marco, ito ang iyong ama." Ang boses ay dumaan sa phone speaker ng may hindi mapag-aalinlanganan na awtoridad. "Kailangan nating mag-usap agad-agad." Pinanood ni Maricel ang mukha ni Marco na nawalan ng kulay. Habang nakikinig siya sa mga kahilingan na hindi niya gaanong marinig. Ang kanyang mga tugon ay clipped, defensive. "Opo, naiintindihan ko ang implikasyon." "Hindi po. Hindi ko alam ang lawak ng dokumentasyon. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaasahan namin." Ang pag-uusap ay tumagal ng 20 minuto. Nang ibaba ni Marco ang telepono, tinitigan niya ang telepono
ng matagal bago magsalita. Gusto ng pamilya ko na umuwi ako ngayon. Uwi? Marco, pansamantala lang ito. Hahayaan lang ng tatay ko na kumalma. Maricel, tama na. Ang kanyang boses ay nagdala ng isang pangwakas na hindi niya kailanman narinig noon. Tumawag ang tatay ko kahapon mula sa 3 magkakaibang business partner. Nagtatanong tungkol sa mga problema ng pamilya natin. Ang country club ay nagbabuzz sa gossip tungkol sa association ng Pamilya Santos sa financial fraud. Financial fraud? Nakakatawa iyan. Ito ay family dispute na lumabas sa kontrol. Nagsimulang hilahin ni Marco ang mga damit mula sa mga drawer. Isinasaksak ang mga ito sa kanyang suitcase ng may matalim, galit na mga galaw. Nag-publish ang tatay mo ng mga bank records. Nagpapakita ng halos 50 milyong piso na suporta na hindi mo kailanman kinilala. Sa social circle ng pamilya ko, mukha iyang deception sa pinakamahusay, manipulation sa pinakamasama. Naramdaman ni Maricel ang panik na tumataas sa kanyang dibdib na parang tubig yelo. Aalis ka? Kasal lang natin 6 na araw na ang nakalipas. 6 na araw na sumira sa aking professional reputation at katayuan ng pamilya ko sa komunidad. Ang pagbabalot ni Marco ay lumaki ng mas aggressive. May trust fund ako, Maricel. Mga business prospect, isang kinabukasan na nakasalalay sa pagpapanatili ng ilang relationship. Paano ang relationship natin? Paano ang marriage vows natin? Tumigil si Marco sa pagbabalot at tumingin sa kanya ng direkta. Sa unang pagkakataon mula noong tawag sa telepono. Anong kasal? Dinala mo ako sa isang financial disaster nang walang babala. Ang tatay mo ay humihingi ng halos 50 milyong piso na bayad at wala kang paraan upang bayaran ito. Sabi ng family lawyer ko kailangan kong protektahan ang sarili ko mula sa posibleng liability. Liability? Ako ang asawa mo. Ikaw ay isang financial burden na walang asset at napakalaking utang. Hindi kayang ma-associate ang pamilya ko sa antas na ito ng iskandalo. Ang mga salita ay tumama kay Maricel na parang pisikal na suntok. Ang telepono ni Maricel, tahimik sa loob ng ilang araw, ay biglang nag-buzz. May text mula sa ina ni Marco. Emily dear, Michael needs to come home. Family obligations, you understand? Maricel mahal, kailangan umuwi ni Marco. Mga obligasyon sa pamilya, naiintindihan mo. Ang pagiging magalang ay mas masakit. Pati ang ina ni Marco, na pumuri sa grace at kagandahan ni Maricel sa kasal, ay nagpuputol ng ugnayan ng may surgical precision. Marco, please, maaari nating ayusin ito ng magkasama. Galit lang ang tatay ko, pero mahal niya ako. Lilipas din ito. Maricel, tumingin ka sa paligid. Ikinumpas ni Marco ang kanyang laptop. Nakabukas pa rin sa mapangwasak na mga komento sa social media. Hindi ito lilipas. Nag-publish ang tatay mo ng mga financial records na umaabot sa 25 taon. Tinatawag ka ng mga tao na isang trust fund baby na hindi kailanman nagtrabaho sa buhay niya. Tama sila. Ang akusasyon ay masakit dahil ito ay tumpak. Hindi kailanman nagtrabaho si Maricel ng mas matagal kaysa sa 6 na buwan. Hindi kailanman nag-ambag sa pinansyal sa sarili niyang suporta. Hindi kailanman nagtanong kung saan nagmula ang kanyang komportabling lifestyle. Naging anak lang ako. Ang mga anak ay dapat suportahan ng kanilang mga ama. Hindi sa halagang halos 50 milyong piso sa loob ng 21 taon nang walang anumang pasasalamat o reciprocation. Izinip ni Marco ang kanyang suitcase ng sarado. Ang pamilya ko ay tumatakbo sa mga circle kung saan nag-aambag ang mga tao sa lipunan. Nagtatayo sila ng mga negosyo, sumusuporta sa mga charity, lumilikha ng halaga. Ano ang nilikha mo bukod sa mga gastusin? Naramdaman ni Maricel ang isang bagay na nababasag sa loob ng kanyang dibdib. Hindi lang ang kanyang kasal, kundi ang kanyang pag-unawa sa sarili at ang kanyang lugar sa mundo. Saan ako pupunta? Wala akong pera para sa hotel. Maxed out ang mga credit card ko. Lahat ay tumigil sa pakikipag-usap sa akin. Huminto si Marco sa pinto. Ang kanyang kamay ay nasa handle. Tawagan mo ang tatay mo. Humingi ka ng tawad. Tanggapin mo ang responsibilidad. Baka tulungan kanya na malaman
kung paano maging isang tunay na adult. Marco, please huwag mo akong iwanan mag-isa. Maricel, naging mag-isa ako sa kasal na ito mula nang magsimula ito. Hindi ka kailanman nag-ambag ng anuman maliban sa mga expectation at gastos. Lumambot ng kaunti ang kanyang boses. Baka ang pagkawala ng lahat ay magturo sa iyo ng isang bagay. Ang pera ng tatay mo ay hindi kailanman kaya. Nagsara ang pinto sa likuran niya nang may mapangwasak na pangwakas. Tinitigan ni Maricel ang hotel room na biglang naramdaman na malawak at walang laman. Ang kanyang wedding dress ay nakasabit pa rin sa closet. Isang paalala ng 6 na araw na sumira sa kanyang buong buhay. Walang asawa, walang suporta ng pamilya, walang kaibigan, walang pera. Sa unang pagkakataon sa loob ng 28 taon, si Maricel Lopez Anderson ay ganap na mag-isa. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-scroll sa isang numero na hindi niya tinawagan mula noong unang desperadong Sabado. Ang contact information ng kanyang ama ay lumabas sa screen. Parang isang lifeline na hindi siya sigurado na karapat-dapat niyang hawakan. 22 araw na natitira upang makahanap ng halos 50 milyong piso na wala siya. Upang muling itayo ang mga relationship na sinira niya. Upang maging isang taong hindi pa niya naging dati. Tumunog ang telepono ng isang beses bago sumagot ang isang pamilyar na boses. Hello Maricel. Ang kanyang boses ay walang dalang init na kinalakihan ko. Ngunit wala ring kalupitan, tahimik lang na pagkilala. Na sa wakas ay tumatawag ang kanyang anak pagkatapos mawala ang lahat. Dad, ang salita ay lumabas na basag. Halos hindi marinig. Ako, hindi ko alam kung saan magsisimula. Simulan mo sa katotohanan. Naiintindihan mo ba kung ano ang nangyari ngayong linggo? Tinitigan ko ang hotel room sa paligid ko. Ang kawalan ni Marco. Ang laptop screen ko na nagpapakita pa rin ng daan-daang komento na kumukundena sa aking pag-uugali. Ang bigat ng 28 taon nang walang pag-iisip na karapatan ay bumagsak na parang isang gumuho na gusali. Nawala ko po ang lahat. Umalis ang asawa ko ngayong umaga. Ganap na pinutol sa akin ng pamilya niya ang ugnayan. Wala akong pera para sa hotel bill ngayong gabi. Bumiyak ang boses ko. Galit sa akin ang lahat. Naiintindihan mo ba kung bakit? Ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang isang hamon. Sa loob ng 28 taon, sinisisi ko ang iba para sa aking mga problema, gumawa ng mga dahilan, naghanap ng iba na responsable. Hindi sa pagkakataong ito. Dahil tinrato ko po kayo na parang isang bank account sa halip na isang tao. Dahil hindi ko kailanman pinahahalagahan ang isinakripisyo nyo para sa akin. Dahil makasarili ako at may karapatan at malupit. Lumawak ang katahimikan sa pagitan namin. Narinig ko siyang humihinga. Isinasaalang-alang ang aking mga salita. Magpatuloy. Nakita ko ang mga financial records na inilathala nyo. 48 milyong piso sa loob ng 25 taon. Hindi ko kailanman tinanong kung saan nanggaling ang pera. Hindi ako kailanman nagpasalamat ng maayos. Hindi ko kailanman inisip kung ano ang ibinibigay nyo upang maibigay nyo ang lahat para sa akin. Ang mga luha ay dumating ng malaya ngayon. Ang unang tunay na luha na iniyak ko mula nang magsimula ito. Pinaalis ko po kayo sa sarili kong kasal. Isang kasal na binayaran nyo ng buo. Ano pa? Sinubukan ko pong sirain ang reputasyon niyo noong tumayo kayo laban sa akin. Nagsinungaling ako tungkol sa inyo sa social media. Kinuha ko ang pamilya ni Marco upang ikalat ang mga tsismis tungkol sa karakter nyo. Ang mga pag-amin ay naramdaman na parang pag-alis ng lason mula sa isang nahawaang sugat. Naging lahat ako ng mali sa mga spoiled children na hindi kailanman lumaki. Maricel! Lumambot ng kaunti ang kanyang boses. Naaalala mo ba noong 8 ka pa, pagkatapos mamatay ng nanay mo? Niyakap mo ako bawat gabi at sinabi mo sa akin na ako ang pinakamahusay na daddy sa mundo. Naaalala ko po. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat dahil mahal kita. Pero sa kung saan, ang pagbibigay sa iyo ng lahat ay naging dahilan. Bakit ka tumigil sa pagmamahal sa akin pabalik? Hindi ako kailanman tumigil sa pagmamahal sa inyo, Dad. Ako lang, tumigil ako sa pagpapakita nito. Tumigil ako sa pagiging nagpapasalamat.
Tumigil ako sa pagiging anak at naging isang consumer. Ano ang gusto mo sa akin ngayon? Ang tanong ay kinatakutan ako dahil naiintindihan ko na hindi lang ito tungkol sa agarang tulong. Ito ay tungkol sa kung anong uri ng relationship ang maaari naming magkaroon sa hinaharap. Gusto kong kitain ang respeto nyo. Gusto kong maging anak na nararapat sa inyo. Gusto kong matuto kung paano maging isang adult na nag-aambag. Sa halip na kumukuha lang. Pinunasan ko ang aking mga mata sa likod ng aking kamay. Pero, una, kailangan ko ng tulong upang mabuhay ng sapat, upang patunayan na maaari akong magbago. Anong klasing tulong? Kailangan ko ng sapat na pera upang manatili sa hotel ng isa pang linggo, habang naghahanap ako ng trabaho. Anumang trabaho. Kailangan ko ng pagkakataon upang patunayan na maaari kong suportahan ang sarili ko. Maricel, kung tutulungan kita sa pagkakataong ito, magkakaroon ng mga kondisyon. Ano man po. Maghahanap ka ng trabaho sa loob ng 2 linggo. Wala akong pakialam kung cleaning offices iyan o waiting tables. Ang pride ay isang luxury na hindi mo na kayang bilhin. Naiintindihan ko po. Walang financial requests sa loob ng 6 na buwan. Patunayan mo na maaari kang mabuhay sa kinikita mo. Opo, mag-uusap tayo minsan sa 1 linggo. Pero ang mga pag-uusap natin ay sa pagitan ng 2 adult, hindi sa pagitan ng isang magulang at umaasa na anak. Gusto ko po iyan. Gusto kong kitain ang karapatan na maging anak niyo ulit. Maricel, transfer ako ng 50,000 piso, PHP 50,000, sa account mo. Sasaklawin niyan ang hotel na ito sa loob ng 1 linggo at pangunahing groceries. Pagkatapos niyan, ikaw na ang bahala. Dad, salamat. Alam kong hindi ko de-deserve. Tama ka, hindi mo de-deserve ito. Pero lahat ay de-deserve ng isang pagkakataon upang lumaki, kahit sa edad na 28. Ang kanyang boses ay nagdala ng parehong istruktura at pag-asa. Maricel, palagi kitang minahal. Ngayon, gusto kong makita kung maaari rin kitang respetuhin. Hindi ko po kayo bibiguin. Hindi na ulit. Tingnan natin. Mahal kita, anak. Nagtapos ang tawag. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, naramdaman ko ang isang bagay na iba sa kawalan ng pag-asa. Hindi relief eksakto, ngunit posibilidad. Ang pagkakataon na maging isang taong karapat-dapat respetuhin. 21 araw upang patunayan na maaari akong magbago. 1 lifetime upang bawiin ang itinapon ko. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang maghanap ng mga trabaho sa Maynila. Nagsisimula pa lang ang kanyang pagbabago. Ang edukasyon, hindi sa silid-aralan, kundi sa totoong buhay. 48 milyong piso. Iyan ang halaga ng kanyang kawalan ng utang na loob. Doon sa hotel nakita niya ang sarili niya. Walang asawa. Walang pera. Walang dangal. Yan pero sa wakas, nagpakita siya ng pag-asa. Hinahanap niya ang trabaho. Hindi ko siya sinagot. Hindi pa. Dahil ang pagmamahal ay hindi sapat. Kailangan niya ng respeto at kailangan niyang kitain iyon. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe. Ibahagi ang inyong pananaw sa comment section at i-click ang next story sa tabi. Maraming salamat.